Sunod-sunod na lindol na ang nararanasan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ano ba ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa? Yung West Valley Fault ay inuumpog din magkabila, kaya nga sinasabi natin na dapat paghandaan ang posibleng pagkilos nito. Sunod-sunod na pagyanig ang gumulat sa bansa. Sa Cebu, La Union, at Davao Oriental. Tatlong malalakas na lindol sa loob lamang ng 2 linggo. Ito na ba ang senyales na anumang sandali ay mangyayari ang pinangangambahang The Big One sa Metro Manila? Gaano kahanda ang ating mga kababayan? Walang babala, walang oras, sa isang iglap lang ay yumanig ang lupa. Mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Gumalaw muli ang mga fault line ng bansa. Marami ang nasugatan, nasira, natakot, at binawian ng buhay. Lord, may nag-save lang ka na, Lord. Guys, wait. Please guide us. Ayaw mo gawas. Kaya nagkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ibig lang sabihin nito ay may iba't ibang faults sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kumikilos. Lahat ng lindol, pagkilos ng fault o di kaya ay pagkilos sa bulkan. At kapag sinasabi natin ang mga malalakas at mas malawak na mga paglindol, siyempre, ang tawag natin dyan ay yung mga faults or trends-related na earthquake, yung tinatawag ng tectonic earthquake. So kung titingnan natin yung mapa ng Pilipinas, sa magkabilang gilid ng ating bansa sa karagatan, may tinatawag na trends kung saan dito minamarkahan pailalim ang pagsuksok ng mga bloke ng bato sa karagatan ng Pilipinas. Na ang kilos nito, kumbaga, kung ito ang North Luzon hanggang Mindanao, minus Palawan, ay inuumpog tayo magkabila. No? At yung pag-umpog magkabila ay nagkakaroon ng stress ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At kapag na-overcome na yon, yung friction ay nalagpasan na, ay gagalaw ngayon. At yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang fault sa ilang bahagi ng Pilipinas. September 30, 2025, isang magnitude 6.9 na lindol ang yumanig sa Northern Cebu. Ang epicenter sa may baybayin ng Bogo City, kung saan natukoy ng PHIVOLCS ang bagong fault, ang Bogo Bay Fault. Relax lang, relax. Sa loob ng ilang segundo, gumuho ang mga pader at ilang mga gusali. Hindi kinaya ang lakas ng pagyanig. Pero ayon kay Dr. Solidum, may paraan para maiwasang masaktan kapag may malakas na lindol. Drop, cover, and hold. Yan ang tamang paraan ng pagprotekta sa sarili sa gitna ng malakas na lindol. Pero ayon sa mga eksperto, epektibo lamang ito kung matibay ang gusali. Yung mga pinost sa social media, ng mga videos, scientific data yon. Yung iba dyan, yung mga epekto sa lupa,
Yung ibang mga dalampasigan na ay umangat, yung iba ay lumubog, at yung mga epekto, magandang datos yun. Pero yung nakita natin sa kilos ng mga tao habang lumilindol, may mga sumunod sa standard operating procedure na drop, cover, and hold, na kung may mesa ay suot doon sa ilalim at doon muna sila pumepesto para hindi sila mabagsakan directly ng kisame o di kaya mga slab na bumabagsak. Yung iba naman sa mga mall, nagsisitakbuhan palabas. At ito ay mali. Dahil unang-una, mas napapahamak pa sila. Pwede silang matumba at madaganan ng mga taong magsisilabasan o di kaya ay mabagsakan sila ng mga kisame o slab o di kaya ay basag na salamin. Sa tunay na malakas na lindol, yung talagang damaging, na maraming pwedeng mag-collapse kung mahina ang building, ito yung intensity 8. Ang intensity 8 ay paggalaw na hindi ka na makatayo. Kaya nga, kapag tunay na malakas at hindi ka makatayo, importante na protektahan mo ang sarili mo. Ngayon, siyempre, hindi rin natin masisisi yung iba na umalis kasi unang-una, hindi sila siguro sanay at walang tamang training. Pero sa tingin ko, ang pinagmumulan niyan ay hindi nila sigurado yung tibay ng mall o di kaya ay ng building na pinupuntahan nila. O kahit simbahan, di ba? Sa Cebu, 79 ang naitalang patay habang higit 500 ang nasugatan. October 9 naman, isang intensity 4 na lindol ang yumanig sa Baguio City. Pero ang epicenter nito ay mula sa Pugo, La Union, na naglabas ng magnitude 4.4. Bagamat hindi kasing lakas ng nangyari sa Cebu, ay nagdulot ito ng mga bitak sa gusali. October 10, isang araw lang matapos ang La Union earthquake. Tumama naman ang magnitude 7.4 sa Davao Oriental. Niyanig ng malakas ang mga bayan ng Governor Generoso at Mati City. Destructive tsunami is expected with life-threatening wave heights. It is forecasted that the first tsunami waves will arrive between 10 October 2025 7:12 p.m. to 10 October 2025 9:12 p.m. 10 October 2025. These waves may continue for hours. So people in the coastal communities of the following provinces are strongly advised to immediately evacuate to higher grounds or move further inland. Surigao del Sur, Davao Oriental, and Surigao del Norte. We urge everyone's cooperation and urge everybody to proceed to their respective evacuation points. Sa kabutihang palad, walang naitalang tsunami. Ngunit may mga nasirang kalsada at bahay. Sunod-sunod na lindol, maraming nagtatanong, bakit parang sabay-sabay? Kada araw, ayon sa DOST FIVOX Earthquake Monitoring Network, mga 30 lindol ang naitatala natin. So hindi nakakapagtaka na merong malalakas na lindol paminsan na magkakasunod-sunod. Kasi on the average naman, daily meron tayong mga ganong lindol na nare-record. Ang mga lindol na yon ay hindi magkakaugnay kasi ang mga fault o trends na kumilos ay hindi magkakadikit. At importanteng malaman ng ating mga kababayan na kung sakali ng ating tinitingnan ay yung fault na tumatahak sa Metro Manila, kahit magkaroon ng mga lindol doon, nangyari na sa Davao Oriental o sa Cebu o sa ilang bahagi ng North Luzon, hindi tumataas ang posibilidad na magkaroon ng lindol sa Manila kasi wala namang epekto yung mga yun dito. Nilinaw din ni Dr. Solidum ang pagkakaiba ng magnitude at intensity. Dalawang terminolohiya ang ginagamit natin para masukat ang lakas ng lindol. Magnitude saka intensity. Itong magnitude, ito yung
enerhiya na nai-release kapag lumindol. Ito ay nasusukat ng instrumento at iisa lang ang magnitude para sa isang lindol. Ang magnitude ng lindol ay mararamdaman ng malakas o hindi masyadong malakas, depende kung saan nanggaling ito, gaano kalayo ang lindol na yon sa isang bahay o gusali o lugar at gaano kalalim. So yung magnitude, fixed energy yan. Pero kung paano siya mararamdaman o paano naramdaman sa ibabaw ng mga tao at paano nakaapekto sa mga bahay, mga puno, mga kotse, yan ang intensity. Lakas ng pagyanig na naramdaman. Ang intensity, ulitin ko, kapag mas malalim yung lindol, mas mahina ang mararamdaman ng intensity. Pero kung mas mababaw ang lindol, kung kapareho ang magnitude, mas malakas ang intensity. Kung malayo naman ang pinanggaligan ng lindol, kunyari sa dagat at nasa lupa sila, mas mahina yung mararamdamang intensity kumpara kung ang lindol ay nasa lupa na. So, ano ang mas pinaka-importante na kailangang malaman ng ating mga tao? Hindi lang magnitude. Mas importante na alamin ano yung pinakamataas na intensity ng lindol na pwedeng tumama sa iyong lugar. Kasi yun yung mararamdaman mo at yun yung makakasira. Ibig sabihin, hindi lahat ng malakas ang magnitude ay kasing lakas din ang epekto, depende sa lalim at layo ng sentro. Hanggang ngayon ay wala pa ring paraan para malaman kung kailan lilindol. Ang mga lindol sa kasalukuyan ay hindi pwedeng ma-predict na consistently. Kung ang sasabihin natin ay yung lakas o magnitude, lugar at oras. Pero pwede nating masabi na itong fault na to base sa haba o base sa history ay kayang magpakawala ng ganitong magnitude. At kung ito ang mangyayari, ganitong magnitude ang ipapakawala sa pagkilos ng isang fault, pwede nating masabi anong intensity ang pwedeng maramdaman ng mga tao. At kung alam natin ang mga intensity, pwede tayong mag-estimate ng posibleng masira bilang na masisira mga bahay, gusali, at di kaya ay mamamatay, masusugatan ng mga tao. So meron tayong magiging ideya ng epekto ng lindol, hindi lang yung anong klase ng lakas at pag-uga ng lupa ang mararamdaman. Kung alam natin yon, kaya nating paghandaan. May angkop na tayo mga solusyon para mabawasan ang mga epekto. Ang hindi lang natin malalaman ay kung kailan, di ba? Pero hindi natin kailangan malaman kaagad yun. Kasi meron na tayong kahandaan na pwedeng gawin. Pero kung hindi natin alam kung kailan lilindol, maaari naman tayong maging handa. At kung the big one sa Metro Manila ang pag-uusapan, yan ang posibleng 7.2 magnitude na lindol mula sa West Valley Fault. Pero as it is, yung West Valley Fault ay inuumpog din magkabila. Kaya nga, sinasabi natin na dapat paghandaan ang posibleng pagkilos nito. Kung kailan, hindi natin masasabi. Pero sa ating pag-aaral kasama ang United States Geological Survey, ang PHIVOX and USGS, ay nakita na kada 400 hanggang 600 taon ito kumikilos. At kung titingnan natin, yung malaki ang pagkilos niya, 1658 pa ang pinakahuli. So kung ikukonsidera natin yung pinakamababang limit ng interval ng pagkilos, which is 400, baka malapit na ito mangyari sa ating henerasyon. Kung mas matagal naman, sa mga susunod na henerasyon pa. Pero paano kung lower limit o napaaga kasi hindi naman eksakto yan, kailangan nating maging seryoso sa paghanda sa lindol at ready tayo parati. Ibig sabihin, posible itong gumalaw sa ating henerasyon. Ayon kay Secretary Solidum, ang mga lindol sa Visayas at Mindanao ay hindi senyales ng the big one na posibleng mangyari sa Metro Manila. Pero kung sakaling mangyari ito, inaasahan ang intensity 8 na pagyanig. Ang mga gusaling mahina ang pagkakagawa ay maaaring gumuho. Kaya importante na bawat building, bawat bahay, simbahan o mall, in-inspeksyon at ini-evaluate kung matibay o hindi. Kasi yung drop, cover, and hold ay ginagawa kung ang building ay structurally sound. Ibig sabihin,
sinunod niya ang Building Code, National Structural Code of the Philippines, na kapag sinunod mo yon, kahit intensity 8 na pag-uga ng lupa, hindi babagsak ang building. Pwedeng magkaroon ng sira, pero hindi babagsak at may sapat na panahon na umalis ang mga occupants sa loob ng bahay o building at pumunta sa isang open area. Yan naman ang ating prescription sa ating building code. Hindi ibig sabihin, zero damage ang building. Kung nag-inspect ng mga building at palagay ang ating mga kababayan sa ginagamit nilang bahay o gusali, at sa hirap naman kung ikaw ay lalabas, mas makikita natin na mas masusunod nila yung tamang procedure. Kaya importante na eskwelahan, lahat ng bahay, lahat ng building, ay merong siguro inspeksyon at makategorize kung resilient o hindi sa lindol. Isa sa posibleng panggalingan ng isang malakas na lindol ay ang tinatawag na trench, kung saan mayroon po ang Pilipinas sa silangan at kanlurang bahagi. Ito ay ang tinatawag na Manila Trench. Nito lamang December 20, 2024 ay naglabas ng impormasyon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS tungkol sa mga lindol na nagmula sa karagatang sakop ng Ilocos Sur sa kanluran ng Santa Catalina. Mula December 17 hanggang December 20 ay umabot sa 49 ang offshore earthquake kung saan pinakamalakas ay naitala noong December 19, 2024 na umabot sa magnitude 5. Dito sa event na to, dalawa kasi nakikita natin na posibleng mangyari. Yung isa, mag-escalate. Pag sinabi natin mag-escalate, dumami, magkaroon ng malalakas ng mga lindol, at posibleng magkaroon ng malakas na lindol na posibleng mag-create ng tsunami. So, hindi lang ground shaking yung pinoproblema natin. Meron din tayong tsunami kung ganun ang mangyayari. Pero meron din kasing isa na pwedeng mag-die down, kumonte yung events hanggang sa mawala at hindi na siya magdire-diretso. Which is so far, based dun sa mga nakikita natin na datos o yung mga napaplot natin, nare-record natin na nalindol dun sa area, nagsasuggest na pababa ng pababa. Yung mga trenches natin, meron tayo sa Pilipinas na Manila Trench, meron tayong Philippine Trench dito sa eastern side ng Pilipinas, meron tayong Negros Trench facing dito sa Negros region, tapos meron tayong Sulu Trench na facing naman sa may Zamboanga up to Tawi-Tawi and Sulu provinces. Tapos meron din naman tayong Cotabato Trench na nandito sa may facing Sultan Kudarat, Maas, Sarangani, Cotabato area. So itong mga trenches na to, ito yung mga, dahil sa subduction ng mga ng Eurasian plate tsaka ng Philippine Sea Plate beneath sa Philippine Archipelago, kaya nagkakaroon ng mga trenches at dun sa pagsubduct ng mga to, dun nagkakaroon ng mga lindol. Ang lindol na galing sa karagatan ay posibleng magdulot hindi lamang ng pagyanig kundi ng tsunami. Ang tsunami naman, pag nagkaroon ng tsunami, una, kailangan may malakas sa lindol na nasa ilalim ng dagat. Pag nagkaroon ng lindol na nasa ilalim ng dagat, magkakaroon ng madidisturb ang seabed, meaning tataas ng seabed. So dahil doon sa pagtaas na yun, magkakaroon ng tsunami. Kaya minsan, may mga lindol tayo, pag nasa lupa, pag nasa landlocked area, wala tayong ina-expect na tsunami kasi walang madidisturb na seabed. Ang nangyayari lang, dito sa Santa Catalina, ang nangyayaring event ay nasa dagat. So, pag nagkaroon ng malakas na lindol sa dagat, posibleng ma-disturb yung seabed, posibleng magkaroon ng tsunami. Yun isa sa mga senaryo na yun. So, bukod dun sa ano yung mga hazard pa na nakikita natin na posibleng magkaroon pag mga lindol na ganyan sa tsunami? Ilan sa mga hazards ng lindol ay una, yung ground shaking. Kung sinabi natin ground shaking, yung malakas na pagyanig. Kung intensity 7 or intensity 8, pag nasa dagat ka, yung feeling ng intensity 7 or intensity 8 is hindi ka na makatayo dahil sa sobrang lakas. Nahirapan ka na makatayo, yung mga building, yung mga bahay nasisira na,
Yun yung mga effects nun. Base sa impormasyong nakalap ng PHIVOLCS, nagkaroon na ng tsunami dahil sa lindol mula sa Manila Trench. So far, wala naman tayong sinasabi na ready na gumalaw anytime yung Manila Trench, no? Ang sinasabi lang natin, historically, may nangyaring lindol dito sa area. Like yung 1934, magnitude 7.6 na nangyaring lindol dun sa area, na yung lindol na yon nag-create ng tsunami. At yung tsunami na to, ang taas ng tsunami ay based dun sa mga historical accounts, yung mga na-report, 2 meters sa munisipyo ng San Esteban. Pero dun sa ibang lugar, walang binigay na or nasabi ng mga historical accounts. Pero kung titingnan natin, kung nagkaroon ng 2 meters dun sa San Esteban, baka posibleng meron dun sa mga kalapit na munisipyo. Pero during that time, wala lang nakakita or walang naka-observe. Kaya ang based lang dun sa historical accounts natin is yung 2 meters sa may San Esteban galing dun sa 1934 na magnitude 7.6 na event. And maraming mga dalampasigan na pwede po nito. Pwede. Posible. Pwede, isa yun. Yun nga lang, ang nakikita natin na wala lang nakapag-account o wala lang siguro nakakita during that time na may tsunami dun sa area nila. Base sa model, ang worst case scenario kung magkakaroon ng magnitude 8.4 na lindol sa segment 2 ng Manila Trench ay posibleng maapektuhan ng tsunami ang 7 lugar sa Northern Luzon. Sa loob ng 10 minuto ay makararating ang alon na may taas na 2.5 meters sa Kalayan. 3 minuto lang sa Pagudpod, Ilocos Norte sa taas na 7.8 meters. 5 minuto naman sa Lawag City sa taas na 10 metro. Sa Lawag City ay 10 minuto makararating sa Baybayin na may taas na 10 metro. Ang pinakamataas ay ang sa Vigan City sa Ilocos Sur na posibleng umabot sa 15 metro sa loob lamang ng 4 na minuto. Aabot din sa 11 meters ang posibleng maging tsunami sa San Fernando City sa La Union sa loob lamang ng 6 na minuto. At halos ganito rin ang mangyayari sa Bulinaw, Pangasinan. Habang sa Palawig, Zambales naman ay maaaring umabot sa 4.8 meters ang taas ng tsunami sa loob lamang ng 2 minuto. Bukod sa tsunami ay may iba pang hazard o panganib na maaaring mangyari kung magkaroon ng malakas na lindol mula sa Manila Trench. Pangalawa, ground rupture. Pag sinabi natin ground rupture, kung ang fault, pag nag-generate siya ng malakas sa lindol, di ba nasa ilalim yan, posibleng umabot yung effect niya up to sa ibabaw na magkaroon ng bitak. So, yun. Pero dito kasi, since Katalina nasa trench naman, nasa dagat, so hindi na natin siya makikita. Pangatlo, meron din tayong sinasabi na liquefaction. Pag sinabi natin liquefaction, yung ability ng lupa na i-hold yung bahay at makatayo, mawawala yon. Dahil sa sobrang lambot ng lupa, magtatapal or tutumba yung mga building na nasa ibabaw niya. Tapos may mga sumisirit din na parang mga putik galing sa ilalim ng lupa. So, ngayon, yun yung liquefaction. Pang-apat, meron din naman tayong earthquake-induced landslide. So, meaning landslide, malakas sa lindol, shaking, yung mga nasa bundok, yung mga lupa o puno sa bundok, magbabagsakan. And lastly, of course, yung tsunami. Isa rin yan sa mga hazard ng lindol. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Magsilbi itong babala upang magising ang ating kamalayan na tayo ay mas maghanda, lalo na sa panahon ngayon na meron tayong pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol dito sa Metro Manila. Sana po ay nakuha natin ang iba't ibang information mula sa mga otoridad na nagbabantay at nagbibigay ng babala sa ating lahat upang tayo ay maging ligtas sa panahon ng mga sakuna. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami uling matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghahanda sa mga kalamidad. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galas.